Nagpapadala ka kasi gusto mo silang matulungan. Akala mo nakakatulong ka, pero di mo alam, mas napapasama pa pala yung sitwasyon nila. Tinuturuan mo lang sila maging tamad. Hello guys, what's up? Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. Kabambalin nga po pala. So sa araw na ito ay itatopic natin yung, lalo na yung mga mahilig guys magpadala na ubos-ubos. Guys, hindi ko to sinasabi para turuan kayo ng dapat nyong gawin, kundi ito talaga yung totoong nangyayari. Experience ko kasi yung mga iba't ibang klase ng mga humihingi o may nangungutang, may kung ano-anong mga dahilan para sila ay makahiram sa atin o makakuha sa atin ng pera. Guys, pag-uusapan natin to in a positive way. So hindi ko ito sinasabi para saktan yung damdamin ng iba o pakialaman kayo, kundi kung gusto nyo makinig lang. Para din kasi sa atin, lalo sa ating mga OFW, di naman tayo habang buhay dito, di natin alam yung kapalaran natin, lalo dito sa Canada guys. So kung hindi ka pa naman din permanent tulad ko, mag-isip-isip ka na dapat ba ipadala mo lahat. Kailangan magtira ka para sa sarili mo talaga, kasi hindi nga natin alam, tulad nga nito mga pagbabago, kung tayo ay preparado, hindi tayo mangangamba kahit ano pang nangyari, di ba? Ako guys, para sa akin kasi, turuan nyo silang mangisda, huwag kayo puro bigay. Alam ko, mabait tayo, hindi tayo madamot, pero marami ng kwento, iba't ibang kwento na umuwi walang pera. So nung wala na, hindi na pinapansin ng mga kamag-anak, yung mga ganun guys na pangyari. So matuto na tayo sa pagkakamali ng iba. Sinishare ko rin sa inyo kasi naranasan ko rin guys na siyempre meron din akong tinutulungan, at kahit paano naman thankful ako kasi hindi naman ganun yung side ng misis ko at yung side ko rin. So kahit paano naman napapakiusapan ko sila, nakikinig sila sa akin. Pag sinabi kong ganito, wala munang padala, wala muna. Pero hindi ko sinasabi na huwag kayong tumulong tayo guys kung gusto natin, at make sure lang natin na tutulong tayo, pero yung kaya lang talaga natin, hindi mabigat sa atin yung tipong natin ipangungutang. So kung may sobra at nakapag-save na tayo ng emergency fund para sa atin, tiwala na tayo na kahit anong mangyari meron tayong ipon, so tulong na tayo. Pero kung wala pa naman, tayo nga mismo nangungutang pa, makiusap muna tayo o pakiusapan muna natin sila. Ito kasi ang baka may magsabi sa inyo na kasi hindi maniniwala sila at nagtatampo. So guys, yan ang isa rin talaga na aralin nyo, yung wala dapat kayong maging manhid na kayo at hindi nyo naiisipin yung sasabihin nila, kasi kayo nakakaalam ng sitwasyon nyo. Iisipin mo pa ba yung iisipin nila? Hayaan mo na. So ganun talaga, kahit naman anong gawin natin, mabuti o masama, mayroon at mayroon na sabi, di ba? Gusto naman nga nating tumulong, pero yun nga, antay lang talaga. Pag-usapan mo na, ganito, pag tutulong naman ako pag nakaluwag-luwag na at talagang may sobra-sobra na, so antay-antay na lang kamo. So ito lang kaya kong maitulong, kung intindihin na lang muna. At ito guys, kung sige may sapat ka na nga, okay na, may savings ka na, emergency fund, may pangtulong ka na, so hindi pa rin pwede na padala ka lagi ng padala. Sasabihin mo sa kanila na buwan-buwan may padala ako sa inyo, tulong. Guys, ako na nagsabi sa inyo, wag nyong gagawin na buwan-buwan kayo magpapadala. Yung pera ay walang mapupuntahan, kundi puro lang pagkain o kung anong mga bagay na hindi kailangan. Kasi guys, naranasan ko na kumbaga, kung hindi marunong kasi yung padadalan mo, let's say nanay mo o tatay mo o kung sino pa man na pinapadalan mo, so dapat talaga pares kayo ng mindset na nagpapadala ka kasi gusto mo silang matulungan. Kasi guys, may nagpapadala na akala mo nakakatulong ka, pero di mo alam, mas napapasama pa pala yung sitwasyon nila o tinuturuan mo lang sila maging tamad. Kasi kung gusto mo talaga silang tulungan guys, lifetime na tulong. Kasi kung yung buwan-buwan, paano kung nawalan ka ng trabaho? Tulad nga nito, nag-lay off yung company, halimbawa mga ganyang pangyari, o kaya tulad nga nitong recession o pagbabawas ng immigrants. At ano kung ikaw yung isa sa minalas-malas
So, paano kung tumigil ka, tigil na rin sila, tigil na rin yung income nila, di ba? Kung sa'yo lang umaasa, ikaw lang yung pinagkukunan nila ng pang-araw-araw. So, ang may papayaw sa inyo guys, sa akin lang naman, di ko naman sinasabing makinig kayo, nasa inyo kung sundin nyo. So, para sa akin, turuan nyo silang mangisda, huwag puro isda ang ibigyan nyo. Alam ko may magsabi sa inyo na kung bibigyan ko naman sila ng negosyo, hindi naman sila marunong. Kaya naman. So para sa akin naman guys, hindi mo naman dapat sila bigyan ng negosyo na sila yung magmamanage. Dapat kung ikaw nakakaintindi ka na, ikaw na bago na yung mindset mo, so ikaw na mag-handle. So ikaw pa rin magpapatakbo ng negosyo kahit na nasa sa kanila yon o para sa kanila. Kasi kung hindi nga marunong, kahit naman bigyan mo ng negosyo, malulugi pa rin. Kasi ito yung natutunan ko guys, na ang unang negosyo kasi parang training mo pa lang din yan eh. Hindi pa yan 100% na magkiklik, na kikita ka na agad. At ang ROI niyan, taon bago makabalik sa'yo. Kung sari-sari store lang yan, o kung anong mga retail, o mga tinda-tinda. So ang point lang naman is, turuan mo silang palaguin yung pinapadala mo. Kung hindi pa sila marunong, video call kayo lagi, lalo na kayo guys. So sendan mo ng mga video tungkol sa pagmamanage, o yung mga kung ano yung mga natutunan mo, ituro mo sa kanila. Nasa sa atin pa rin guys. So kung alam naman natin na hindi naman nga sila marunong, tayo ng pagpuyatan natin para lang maturuan sila, kaysa naman lifetime ang magpapadala, di ba? Hindi naman natin masasabi na lifetime tayo dito sa abroad. Yun nga, siyempre tayo tumatanda, di ba? Yun lang naman guys para sa akin. Instead na bigyan mo ng buwan-buwan padala, ipunin mo. Pag mayroon ka ng sapat na pera na maitutulong, bigyan mo sila ng pangpuhunan, at tapos ikaw pa rin na magmamanage. So kung may kinikita buwan-buwan, so yun, kunin dun sa benta kung sakali, o kaya kung anong mga negosyo available na pwede dun sa lugar nyo. Basta may magnegosyo talaga. Wag mong bibigyan ng pera na direkta sa kamay, kundi negosyo o kung ano mang mga pagkakakitaan. So yun lang guys, na-share ko lang. Alam ko marami sa atin na yun nga, hirap na tayo dito sa pagbabayad ng mga bills. Tapos meron pa tayong pinapadalan sa Pilipinas, tapos yung pinapadalan pa natin hindi marunong, ubos biyaya. So umaantay na lang sa atin ng padala. So pag ganun kasi, pag alam na magpapadala o may marireceive na pera sa susunod na buwan, o ubusin na yung para sa ngayong buwan kasi may inaasahan na nga, di ba? Yun lang naman ang ibig ko sabihin. So nasa inyo pa rin. Ako lang naman share ko yung totoong nangyayari at na-experience ko din. So kayo ang magkocontrol, pera nyo yan, pinaghirapan nyo yan. Kung iisipin nyo yung sasabihin nila, yung pagsasama nila ng loob. Guys, para sa akin ito yung prinsipyo ko. Magalit na sila sa akin kaysa ako yung magalit sa kanila, di ba? Di mas lalo silang mawawalan. Ako gusto ko makatulong, pero gusto ko tulungan din nila yung sarili nila, na matuto rin sila sa paghawak ng pera, na ang pera hindi basta-basta pinupulot lang, pinaghihirapan yan, diba? Kung mahal talaga natin yung pamilya natin, so turuan natin sila. Kung tayo ay may knowledge na at financially literate na tayo na magturo, kasi hindi naman sila masisisi, hindi naman sila, o wala naman silang alam. Lalo yun lang din yung natutunan nila sa mga nanay nila at lolo't lola, diba? Kahit ako guys, wala naman ako dating alam at gastador din ako, pero napag-aaralan naman eh. So turuan natin kung ano yung alam natin na mas makakabuti para sa kanila, ituro natin. Kung makinig sila, okay. Kung hindi, so tapos ang usapan. So gano'n lang naman yan guys eh. Kung magtampo na sila, kaysa naman, di ba, magtiis ka dito, lalo ka lang tatagal. Kung ibubuhos mo lahat ng mga sinasahod mo, kinikita, papadala mo lahat sa kanila. So nasa iyo pa rin ang desisyon, maging matalino ka sa paghawak ng perang pinaghirapan mo. Yun lang guys, salamat. At kung may natutunan kayo, ay share nyo. At kung di ka pa nakasubscribe, naligaw ka dito sa channel natin, thank you in advance. Yan, God bless mga boss.